Ating yung section 4, yung requisites. Parehas ng parehas lang. Di ba, voluntad? Basahin mo nga voluntad section 4 mo. Search warrant shall not issue except upon probable cause in connection with one specific offense be determined personally by Sige lang. after examination and confirmation of the complainant and the witnesses giving proof and particularly describing the place to be searched and the things to be seized which may be anywhere. Kung tutusin, dapat ito rin yung section 2 nung Article 3 ng Consti nyo. Sabi sa inyo stick lang kayo doon sa rules of court tsaka yung Consti nyo. Hindi kayo maliligaw dyan, kahit daling kayo ng POP manual. That will be the same thing. Now, ang problema natin, yung bagong amendment, I've told you, na may body-worn camera na even on arrest and search. Mamaya sasalain din natin yung rules on body-worn camera. Titingnan natin kung ano yung effect pag hindi sinunod. Magkaiba kasi yung effect nila sa warrant tsaka doon sa SW. Sa warrant of arrest tsaka sa SW. However, tingnan nyo rin to, kinopya rin lang. Kilala nyo na to saan siya kinopya naman? Kilala nyo yan. Si Patigayon, master mo na Patigayon ng section to. Section 3, doon kinopya ng 126. Ayun yung tatlo na yan. We talk about that one already. Kaso nga lang iba yung title, no? Ano yung title niyan, section 3 mo? The properties? Kaso nga binago lang ng POP manual nyo. Wala, kumopia lang to. Now, if we will take a look with this one, objects that illegal per se, even if not particularly described in the search warrant, may be seized pa rin. Inaral nyo na rin to. The plain view doctrine. Kasi yung pag may SW ka, no requirement ng plain view nyo ulit? Pag may SW ka, meron ka na kagad unang-unang legal intrusion. Kahit hindi naman nakalagay yun doon sa SW mo, kasi ang requirement natin, hindi mo talaga hanapin dapat. Kailangan inadvertently comes to your attention lang. Ayun yung sinasabi. Then yung pangatlo nyo, ito rin yun, illegal per se. Those are incriminating object. Kung naintindihan nyo na yung concept, the same way din lang. Ba yan? Yung mga papansin. You have studied this one already. Longgaw, ikaw sumagot ito. Ilan days ang SW? Saan section yun? 10-10. Hindi nyo na makakalimutan. Banaw mo. Sarado yung pito. Papansin. Hindi na pwedeng execute yan pag lumagpas ng 10 days. Papagalitan tayo ng judge. Kasi magkakandak na naman siya ng PE, papahirapan tayo. But after 10 days, null and void na yung SW. Next one. If the implementation of SW hindi daw ma-accomplish in one day, pwede nating ituloy-tuloy ulit? Ba? Ano ba sinasabi rito? Cannot be accomplished in one day. The search shall be continued without let up, even if it exceeds one day. Yun yung bilangan natin, sinabi ko sa inyo. First day excluded, last day included. Pag November 9, sa akin magsisimula ang bilang? 10 na. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ganun yung way niya. Ang tandaan nyo lang, first day excluded, then last day included. Next one, may sinasabi pa rito. Ganon din naman. Puro 10 day. Hindi na pwede mag-extend yan. Basta hanggang 10 day lang. Yung time of search, sinagot din ni Lunggaw to. Lunggaw na section yung time of search. Dapat 9 9 a.m. Yung pala tandaan namin Hindi, ayan nyo lang. Hindi pwedeng gabi. Nakalagay din to sa section
9. Dati palatanda namin dito ganito. Dapat lahat ng SW ganyang umaga. Eh, para maalala nyo lang. Ano code nyo na lang dito? Daytime lang, ha? Kaso nga lang kung gusto natin gabi, ano nakalagay dyan? Nunggaw, sinabi mo to. We must state. Kulag na naman sinulat mo. O di kaya, ano sinabi doon? Pag hindi tayo magde-daytime, pagkagabi daw. Ayan, i-ascertain bakit night igakanda. Eh, kasi minsan mabe-burnout din eh. Kaya minsan yung na-allowed ng court nyo. Putang ina, alam na alam nyo na to eh. O, sa kayo mag-apply ng SW nyo? O, dali lang. Pero ito yung mga dokumento sinasabi ko sa inyo sa case folder. O, nakita nyo yung word, ina-annex natin. O, we use the letter O. O1, O2. Depende naman yan kung ano yung letter na gagamitin nyo. Kasi depende yan sa pag-apply nyo. Kung marami na kayo na-apply na SW, kunwari, yung una nyo, A, A1, A2. Eh, paano lang kayo mag-annex? Ilalagay nyo lang naman lahat ng mga ganito. Application nyo, tsaka yung mga affidavit ng mga witnesses. I even told you that one, ayun yung case folder nyo bago tayo mag-apply. I-indicate natin yung mga police na nag-apply, yung ating mga respondent, kung sino yung papasearch natin, ano yung nature of offense, ginawa ko na kayo niyan. Naalala pa ba? No, hindi yung papel natin. Ngayon, ito problema within the internal organization. Yung application ng SW, dapat i-approve pa rin ng ating chief of police. Or depende kasi, minsan hindi chief of police eh, minsan taga CIDG ka. Eh, tawagin nyo na lang chief of office yung pinaka-head natin. Eh, paano kung PIDEA ka naman, NBI ka, wala namang hepe yung mga yun. Yung head na lang. Ganun lang yun, CIDG, kung PIDEG ka. Ngayon, nilalagay lahat, yung mga datas natin, ito yung laman lahat ng inyong application for SW. Sino yung nag-apply for SW? Yung mga police na nag-apply. Name nung subject na kukuha na natin. Naalala pa to? Kailangan particular lahat. Lahat ng things and properties, i-describe natin. Sinabi ko na rin sa inyo to, yung mga mapa, picture, or yung photographs natin. Then, ito ang delikado nyo. Titingnan natin kung i-allow pa kayo kung merong BWC or ARDs. Alam nyo naman, pag walang body-worn camera or BWC, requirement na at least dalawa man lang alternative recording device. Kaso nga lang, pag gumamit kayo ng ARD, mag-execute pa rin kayo affidavit sa judge. Bakit ARD gagamitin nyo? Eh, understandable naman ng ano yan, ng judge, kasi alam naman nila walang budget minsan yung PNP. Oh, yung body-worn camera, hindi naman nagagamit eh. Now, ito yung mga duties, rights, and obligation ng mga police pag nag-execute ng SW. May babalikan tayong section dyan, everyone. Ang nakasulat lang dyan on the duties, obligations, tingin mo na kayo, you will see there on section, I think 7. Yes, may na-left behind pa tayo dyan. Tingin mo lang yung 7 nyo. Ayan, right to break in and break out. Ayun pa lang nakalagay dyan. Tingnan nyo yung 8 nyo. Puro duties obligation na to eh. Yung kailangan may 2 witness rule. Tingin pa sa 9. Ay, tama. Yung 9 nyo is talking about date and time kung kailan lang mag-execute. Then 10, yung ating validity only. Then tingin ng 11. Yun yung mga duties obligation natin kanina. Receipt. Then inventory. Yung 13 nyo, wala yan eh. Yung 14 nyo, wala rin yan dyan. In fact, yung duties and obligation will be mandated only from section 7 hanggang section 12 nyo lang. Kokopyahin din dito mamaya, mapapansin nyo kung paano nila gagawin. Tignan nyo tong word, may makikita kayo kagad. That is right to break in and break out. Kinukwento lang dito eh, they're just following the rules of court. Kaso nga lang, everyone, yung authority ng police, pag nag-emanate dito sa SW nyo, or warrantless, ito pa rin yung gagawin natin lahat. Parehas pa rin. Anong gagawin, everyone? Sinabi ko sa inyo to. Yung pag may notice, kailangan ibig sabihin, para kanino to? Dapat dalaw nyo yung mismong papel ng SW. Hindi nyo manonotify yan pag wala kayong SW. Bawal. Hindi katulad ng warrant of arrest nyo na kahit hindi nyo dala. Anong rule natin pag warrant of arrest? Kung magdedemand man,
As soon as possible, pakita nyo na lang. Ngayon, alam nyo naman may ibang kwento na pwede mangyari ng refuse. Dito katulad ng arrest nyo, ha? Kasi pag sa arrest, nagre-refuse magpa-arresto, gamit tayo ng reasonable force to sa luma or now force continuum. Kaso nga lang dito, hindi naman tao eh. Eh, ganun din naman. That's right to break in and break out. Ano section yung lugaw? 8 ba? 7. Oh, 7. Right to break in and break out. Kung ito naman yung breakout nyo, kung nilakan ka you may have the right also to liberate yourself. Ngayon, ito yung delikado natin. Babalik tayo ulit. On the rules on body-worn camera, requirement ulit, BWC. Then, kung walang BWC, kung hindi available, at least dalawa man lang alternative recording device. Okay. So, ganun din yung rule. Katulad din ng arrest nyo. Ilagay natin sa conspicuous location ulit. Pag sinabi conspicuous, yung kita yung body-worn camera. Then, kailangan alam natin, para sa arrest, activated na from the moment na nag-arrive. Tsaka lang papatayin pagka nasa police station. Sinabi ko na rin to sa inyo doon sa warrant, kailangan i-notify natin na naka-open yung ating body-worn camera. You will tell the person to be arrested. The same thing with SW, you will tell na naka-record yung everything, lahat ng operation nyo. And that SW, ngalan dito, is being recorded. Ano yung mga hindi pwedeng gawin? Alam nyo na to. Kilala nyo to. Ano section to? Yung 8 nyo. Ano lang requirement nyo pag section 8? Tandaan lang. Unang-una, lawful. Pag wala. Kaso nga lang dito, ginawa lang nilang pa-negative yung grammar. Sinabi lang yung mga bawal gawin. Hindi ka naman pwede mag-search ng walang ganyan. Of course. Except nga lang, binago lang nila yung grammar. Kailangan lang lagi may lawful occupant or yung mga member ng family. So, also lawful occupant. Pag wala na, to witness residing in the same locality. Okay. So, ito yung rule natin. Hindi natin pwedeng kunin yung hindi nakaprescribe doon sa SW nyo. Ano lang yung nakalagay sa SW, yun lang yung pwedeng kunin. Pag hindi naka-indicate yan, that will be violation of domicile and abuse in the service of those legally obtained. We have also studied this one. Section 11 and 12, tingin mo na. Kinopya na lahat yan. Tingnan mo na, ano yung section 11? Okay, ay. Receipt, yung section 11 and section 12 natin. Nandiyan na rin yung inventory. Pag titignan nyo, magkaparehas ng sinusulat. Longgaw, pabasa nga ako nung 11. Section 11, receipt for property seized. The officer seizing property under a warrant must be detailed. Diba? Yun din. Receipt for the same, the lawful occupant. Sige lang. The premises. Premises. Pinutnote na nila sa wakas. Ngayon lang nag-putnote. Puta, kanina pa nila kinokopya. Rentado rin to eh. No? Tingnan yung POP. Ngayon lang nag-putnote. Kanina pa tayo nagbabasa. Or in the absence of such occupant must be in the presence of at least 2 witnesses. Okay. Sufficient age. Okay na. Presiding The same locality. Copy-paste lang. Para na rin kayo nagbasa POP. Ito lang problema natin. Yung minsan yung kinuha natin under the plain view doctrine. Sasama rin natin ngayon sa receipt, of course. Lalagay mo na yung ground na kinuha mo. May reason of plain view doctrine. Next one. Ito na. Yung mga ano natin. Bibigyan natin yung mga taga-LGU na certification. Automatic to. Pag nagkanta ng SW. We must leave only a duplicate to their barangay official. Ito yung term na commonly ginagamit. Hindi naman pero barangay official okay lang yan. Isa kasi walang barangay, minsan sitio. Pero okay na yung term yung LGU. Bibigyan na natin ng kopya na kinuha na nagamit. Kaya nga yung mga polis nyo, preferably, ang ginagawa na ngayon pag-operation, automatic nagsasama na lang ng dalawang talagang barangay tanod. Kahit may lawful occupants, isasama na nila yon.
Kasi mandatory sa POP manual nila. Okay? So ito na, ibabalik na natin kay Judge. Doon na tayo sa inventory, everyone. Ito na yung kinuwento ko sa inyo. Iba yung sa drugs, huwag nyo munang imemekos dito. Iba kasi yung way ng 4 links niya. Nalala ba? Pag drugs, kailangan may 4 links. Yung iba, ito lang yung pina-follow. Anong tawag nyo rito? Chain of? Ayan. So, almost the same lang to sa sinasabi doon sa may section 12 nyo. Yung inventory. Tignan nyo muna yung inventory niya. Halonggaw, inventory. Section 12, delivery of the property and inventory of thereof to courts. Thereof to court. Return and proceeding thereon. Paragraph A, the officer must forthwith deliver the property keys to the judge. Oh, yun din. Tingnan nyo. Tratado to, kinopia lang, oh. Oh, kita nyo ba? Oh, pares na. Sige lang, diretso lang lang. Together with A, to inventory thereof, duly verified under oath. Paragraph B, 10 days after issuance of first warrant, the issuing judge shall ascertain if the record has. Ayan, oh, hindi niya sinabi. Puta, inuna lang yung B, papansin to PNP. Tingnan nyo, copy-paste lang. Ay, hindi binabagit ilonggaw eh. Oh, okay na. Now, ganun din yung rules dito sa downloading ng data nyo sa may warrant of arrest. Kung sino lang yung pwede, lalabas na naman si DC nyo. Ito, si Data, custodian. Bibigay kasi natin yung body-worn camera natin, paparecord natin lahat doon. Siya lang yung pwede mag-receive niyan. Kaso nga lang, delikado rito everyone. Sinabi ko naman sa inyo rito, pagka yung 9165 nyo, ano talaga yan? Mahigpit. Kailangan natin sundin maigi. Kung titingnan nyo, kasama rin yung recording captured by the media representatives. Ayun yung tinatanong mo sa akin, Apin. Apin, magagamit natin yan. Sino yung kasama pag sa section 21? Pag nag-inventory na? Sa old mo na, section 21 na 9165. LGU. Tratado ko, sasama mo yung secretary, busy yun. Representative. Prosecutor yun. Punta ba pag iniisip? Prosecutor yan. Taga DOJ. Prosecutor yan. Kasama sila talaga. Case build up tawag eh. Sige ba? Media. Ano ba nakagamit na word doon? Kuwit and. Sa bago po, or Ay, sa bago or na. O, ilan na requirement dati sa section 21? Sa 9165? 3. Requirement 3 dati. 3, kasama to media representative nyo. Kanina kasama talaga yung LGU. Then kasama na ngayon yung mga prosecutor nyo. Sila yung tinatawag natin representative ng DOJ. Pag drugs to, ha? Ngayon, binago nung RA 10640. O, kakabasa mo lang. Sige. Media, tsaka? DOJ representative. Oo. Kasi minsan busy prosecutor. Pero pili ka pa rin doon. Depende yan, mag-execute ka pa rin naman ng affidavit eh. Iba nga lang dito, kasi yung media nyo, nagre-record din eh. Sasama natin yung ano niya, recordings din ng media. Ang hirap pag drugs, puta, bantay sarado kayo. Kung akala nyo. Kailangan proper rin, dapat tropa nyo rin yung media. Ganon din the same thing. Security, confidentiality, integrity ng lahat ng mga recordings. Kung magkakaroon tayo ng reduction, saan na pwedeng i-blurred, yung mga ganyan. Ano pa, pag Japanese. Hindi, ito yun, sexual offenses. Bisa kasi may nag-uubad, hindi pwede, puta, malalay 95 tayo. Or di ka may mga ganito, mga domestic violence. Hindi kasi pwedeng talaga. I-redact yan, pero iti-take note kung ni-redact. Para bang in-edit? I-blurred na, tatanggalin nila yan. Isasabit lahat yung tinanggal, pati yung mga natanggalan sa video kung pinat. Ensure nga lang natin kasi nag-edit tayo dyan, dapat mapakita na walang tampering. Pares lang nung arrest nyo. Same thing, dapat meron tayong metadata. Yung data nyo. I-store lang naman lahat yan. Lahat ng operation ng PNP, hindi pwede tanggalin. Kung anong year, kung anong month,
Siset yan ng mga NUP natin doon sa PNP. Yung limit lang ng viewing din. Alam niyo naman kung sino lang pwede tumingin. Yung lawyer, ng tao, syempre yung mga nearest of kin niya, tsaka syempre kung sino yung nag-capture lang nung body-worn camera nyo or ERD natin. Kung magpo-provide man tayo ng kopya, doon lang sa tatlo, pwede tayo magbigay ng kopya. Syempre, common sense yung pang-apat, may sariling kopya talaga yun. Siya nag-record eh. Ayan, ito ang problema natin, everyone. Yung BWC nyo talaga, gumagawa na tayo ng ganito. Papa-execute kayo na affidavit ng BWC nyo. Na kayo talaga mismo nag-record, you will testify about there on your affidavit, the date and time, the place, everything, pati yung mga kinuha mo, ikukwento mo yung mismong video. Pahirap nga to eh. Pero may mga judge kayong kampi naman din sa police. Then, ang problema nyo, i-deposit nyo lahat yung papunta rito sa korte. Everything, lahat ng affidavit nyo. Parang GDAP din tawag dyan. In case of redaction, sino magsasubmit? Yung nag-redact mismo ng file. Submit niya rin sa court yung affidavit niya. Pati yung magre-return ng SW, gagawa rin ng affidavit. Of course, ito na yung mga ilalagay natin doon. I just told you. Date and time, kung paano mo ni-record. Sino yung mga tao. Ganon din, date and time ulit. Name, position na lahat ng tao may hawak na recording. Kung nag-edit ka man, nag-redaction ka. Then, kung meron pa certification by the court, nagay rin lahat. Sino yung mga police? Then, bakit hindi ka sumunod doon sa BWC kung ARD man lang ginawa mo? Parehas din lang. Ganun din sa warrant of arrest nyo. Ito ang problema nyo. Paano kung yung nag-record, patay na? Sino magte-testify ng affidavit na ginawa niya? Ayan. Paano kung hindi available yung police or di kaya nag-resign na or di kaya natanggal sa serbisyo? Yung kabady na lang magte-testify? Kung sino kasama nila doon sa arresting. May mga ganyan nangyayari. Yung kabady nyo minsan nagte-training, punta kayo sa salang doon. Kaso affidavit mo rin gamit, kaso nga nagbe-verify mo kung ano rin yung affidavit na ginawa ng kabady mo. May mga ganyan. Kawawa nga yung iba, lalo pag nag-resign na eh. Minsan pinapabalik pa eh. Mag-testify lang sa korte. Kakilala ko ganyan eh, 5 years nag-retired po, nag-appear pa sa court. Kasi yung mga kabady niya, nag-retired na. 62 na yata si sir nun eh. Tagaing pantay na eh. Pinagsisimingan namin. Punta yung mga kasabay niya, patay na rin lahat. Sino pa magte-testify? Sabi niya po, tangina, kailangan kong bumalik. Dati kasi siya ka ng PIDEG. Yung sa drugs, narcotic division. Punta na, retired na, inahabol pa rin ng mga kaso. Siya na lang naiiwan sa batch ba nila? Magigets nyo? Wala nang magte-testify. Puki lang ina. Tawa ko na tawa. Nakulokay si sir. Kaso nga lang, ilalagay natin kung may mga ganon. Now, eto naman, yung death na to, kung may mangyayaring mamamatay during the execution. Parang si trap din lang to, i-detail natin kung bakit ganun yung nangyari. Kung may inaresto rin, sabi ko sa inyo, from the moment na may makuha tao rin doon, syempre pwede nyo nang i-warrantless din yun. Ibubuking nyo rin lang naman. Everything. Now, may tinatawag naman tayo rito, kung titignan nyo, valid search and seizure without search warrant. Ang cute, no? Tinatawag nyo rin lang ito po tayo inaral nyo. Warrantless search. Punta pa bago-bago na sila. Naral nyo na to. Tingin sa section 13 nyo. I already told you this one. Lunggaw, guide mo kami. Ano pwedeng i-search pag search incident to lawful arrest? Unang-una, dangerous weapon kasi we need to protect our life and limb. What else? Yung mga ginamit, right? Use. Tsaka ano pa, Lunggaw? Yung mga constitute proof. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, may mga bagay na hindi nyo matatagpuan in possession ng tao. Ito yung sinasabi doon. Ano tawag nyo rito? Pag meron siyang control or dominion over the things sa paligid niya, pwede pa rin natin kunin, right? Ano tawag nyo doon? Constructive possession. Ito rin yung sinasabi doon. We may extend beyond the premises or surrounding, but in legal, we call it constructive. Nalala ba? Yan din yun. Diniscuss na rin natin to everyone. Search of moving vehicles. In fact, ang una muna is doon lang in-apply sa aircraft tsaka sa mga vessel.
Ngayon, kung meron na, ito yung sinabi ko sa inyo bagong rule, yung sa motor vehicle talaga, pwede naman ang gawin. Sinama na sa POP manual nyo. Next one, alam nyo na rin to, plain view. Anong una kailangan nyo? Legal intrusion. Puta, binago lang nila. O, kailangan daw may justification ba't ka pumasok. Ano pa? Tangina, binago nila yung word, unintentional. The word of the law is inadvertently. Papansin lang eh. Oh, tapos incriminating object, malamang, tignan nyo, crime, contraband, malamang, incriminating talaga, illegal yun. Papansin, verbose, lang, mabulaklak. Papansin lang eh. Oh, sinabi ko na rin sa inyo to. Yung consented search or waiver and right. Alam nyo naman yan, may constitutional right. Pero personal right lang yan, pwede rin i-waive basta may consent. Ito lang yung term, puta. Parehas lang yan. Nagbigay ng consent. Ni-relinquish, ibig sabihin, winave niya yung karapatan niya. Relinquish is also waiver. Dinabago-bago lang yun. Oh, stop and freeze. Tinatawag din natin na Terry search. Ito yung problema natin. These are only based on suspicion. O, tingnan nyo, puta, binago lang, oh. Suspicion is experience talaga na alam mo yung tao. Tsaka may mga circumstances that would warrant. Oh, maybe afoot. Ano kayong word na afoot? Tingnan nga natin sa dictionary. Papansin lang eh. Sino kayo gumawa nito POP manual nyo? Para kunwari, hindi lang ng kopya, binago-bago yung word. Ayaw mag-footnote, papansin. Para kayo yung nagtitisis kayo. Kapag hindi gumawa nito, siguro ganun din ginawa doon. Ano yung afoot? Sige pa. Sige ba? Sige ba? Suspicion din yan. Puta, papansin. And activity may be afoot. Ibig sabihin, yung criminal may pwedeng gawin. E di malamang suspicious. Tingnan nyo, criminal activity may be afoot. Ibig sabihin, may gagawing masama yung on progress daw yung criminal. E di malamang suspicious lang. Ganun din yun. These are only based on suspicion. Ayaw kasi nila gamitin talaga itong word na to. Oh, masasaktan kayo pag sa korte, ayaw ng court din. Kailangan kasi yung word nga natin, probable cause. Kung ako, pag naging police din ngayon, gagamit ng suspicion. Kaya sabi sa inyo ito, sinabi ko na rin sa inyo to, may mga ganitong word. Emergency or exigent pala, hindi pala walang R. Exigent circumstance. Ito yung katulad nung kanina. Minsan, hindi na tayo makapag-apply ng SW. Ibig sabihin, the application for SW is not practicable. Katulad ng mga nangyari kaso doon sa Batangas, tsaka doon sa nagbaba ng marijuana doon sa Benguet. Ano na yan, it calls for your duty na. Wala na tayong magagawa dyan. Ito, doon nyo na lang aralin to sa sa drugs. Wala na. Ayan na. Kung papansin lang kinopya lang sabi sa inyo, masterin nyo wala yung rules of court. Wala kasi pwedeng mag-bend sa rules of court. Ginawa na ng Supreme Court yan Kung papansin lang yung PNP nyo, binago-bago lang Ngayon, pupunta na natin tong rules on body-worn camera. Kailangan mabasa nyo man lang to. Everyone, i-copy na kayo? Sinabihan ko na kayo niyan, ha? Dapat nag-download man lang kayo nito. Matagal na to, kung titingnan nyo. Kaso nga lang, yung implementation talaga, dito na nangyari. Matagal lang issue to. Nung pandemic pa. Kagulo yung PNP. Ewan ko ba, minsan yung gobyerno nyo rin, gumagawa ng pera. Nung ginawa tong rules na to, malamang lahat ng kapulisan nyo, binigyan ng budget, billion yun. Bibili na camera. Puta, wala kang nabili. Tignan nyo yung PNP nyo, mga pinag-OJT nyo, lahat ng polis, walang camera. Wala. Corruption, I do not know. Gumagawa ng pera. Anyways, everyone, mandatory na everyone lahat. Susunod tayo sa korte. Lahat ng klase ng arrest, even without a warrant yan, nor with a warrant. But commonly rito, pag merong warrant, mandatory talaga to. Minsan kasi may mga circumstances, example, private citizen, hindi ka naman on duty, may nangyaring krimen, pwede ka naman talaga mag-arrest.
Minsan hindi rin susundin to eh. Pero everyone, we need to follow also the Constitution. Kailangan lagi kasi merong due process. Para maprotektahan lalo itong karapatan ng mga tao, kailangan natin may magbabantay sa mga pulisan. Alam niyo naman, for how many years, abusado yung ating law enforcement. Totoo naman, the Philippines nga, masyadong late na eh. Pag tinignan niyo yung mga western na mga pulis, saka yung mga ibang bansa, lahat de camera na. Tayo lang yung hindi. Ngayon yung problema natin. And we all know, ito section 2, napaka-importante, kasi we have the very right on, of course, unreasonable search and seizure, hindi pwedeng ma-violate yan. And ito yung pinaka-problema natin. O bakit nag-RBWC, putang ina yung tokhang nyo. Ito yung resulta niyan. May magic nung administrasyon ni Digong, dami namatay eh. Puta nasa papel lang, parang hindi ka pa rin paniwala lahat. Puta parang serial killer nga lahat eh. Tingnan nyo lahat ng pinatay, huwag gayahin, may karatula. Pusher ako. No, may Batman pa. Puta serial killer yun, modus operandi yun. Eh di ibig sabihin, isa lang yung mga pumapatay. Grupo yun. Ewan ko, sabi ng classmate ko eh, do not know baka joke lang to eh. Hindi ko rin sineryoso eh. Pero may quota daw talaga sila. Oo, sa isang linggo, 30 daw eh. 30, tapos kailangan may mamamatay gabi-gabi. Putang ina order yan. Kaya yung classmate ko, dati ano pala siya doon eh, corporal. Nakakalawit siya kahit mambabalot na lang eh. Kailangan kumota eh. See? Basta opyak daw, dadamputin na yun. Ay, ugali yan. Diba? O hindi wala talaga yung due process. Kita-kita, ito, puta widespread, ang daming report. Patay, puta yung tokhang nyo, kaya na ginawa to. Oo, kasi alam nyo naman, syempre, kailangan may nagbabalansin sa gobyerno rin natin. At yung Korte Suprema nyo, taga-balance yan ng mga hindi sumusunod sa rules. O lalo na to, binabiolate naman talaga nila yung ating mga human rights. O, naka-footnote dyan everyone, yung pinaka-importante nyo, ayun yung memorize ni Seplin nyo, ay yung section 2, kahit malabo yan, ay recite yan. Di ba? Yun lang. Another one, everyone. Siyempre, ang pwede lang gumawa talaga ng mga rules is only your Supreme Court. Wala namang iba pwedeng gumawa niyan. Ayun lang yung magulo ngayon, yung PI nyo. Pinakilaman na kasi DOJ. O tinawagan ako kanina ni Fiscal Luna, yung dating epe nung Antipolo. Po tayo, sabi sa akin, ano ba yan? Pinagpo-post mo. Sabi sa akin, masyado ka nag-a-analyze. Kaya mo yung DOJ na yan. Puta, next time, tignan mo yan. Magkakagulo yung mga yan. Magiging unconstitutional din lahat yan. Supreme Court lang talaga pwede gumawa ng rules eh. Punta tayo Constitution niya para makita niyo. Eh, sireserve niya sa akin eh. Punta tayo Article 8. Hindi, pero kailangan nyo eh. Sabi niya kasi, teacher ka kasi, kaya ganyan ko eh. Pinagalitan pa ako kanina eh. Oo, dala ko ng oo eh. Article 8. Judiciary. Section 1 lang. Nakalagay yan dyan. That's the very power. Sol, mag-mic ka. Basahin mo. Judicial ano? Yes, judiciary. Article 8. Section 8. 1 lang yan. Nandiyan yung kapangyarihan yan. Article 8, Judicial Department, under Section 1, the judicial power shall be vested in one Supreme Court and in such lower courts as may be established by law. Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies Ayan, yung mga nag-interpret, yung mga jurisprudence. Ayan yung inaral niya. Sige ba? involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion. Ayan yung ano sa certiorari nyo. Huwag may mga korting abusado. Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on Sige the pa. part of any branch or instrumentality of the government. Papagalitan nila lahat yan. Meron pa yan. 2. Section 2. The Congress shall have the power to define, prescribe, and apportion the jurisdiction of various courts, but may not deprive the Supreme Court of its jurisdiction over cases enumerated in Section 5 hereof. No law shall be passed reorganizing the judiciary when it undermines the security of tenure of its members. Sige lang. Section 3. The judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Huwag yan. Budget lang yan eh. Section 4. Paragraph 1. The Supreme Court
shall be composed of a Chief Justice Okay and na yan. 14 Kilala nyo na yan. associate justices. Sige na. 5. Ayun yung mga power. For certiorari, prohibition, mandamus, quo warranto, and habeas corpus. Paragraph 2. Review, revise, reverse, modify, or affirm on appeal or certiorari as the law of or Ayan, the rules nababasa of nyo na yung court may certiorari, provide nagpaparamdam na yung korte. final judgments and orders of lower courts in. Sa paragraph A, all cases in which the constitutionality or validity of any treaty, international or executive agreement, law, presidential decree, proclamation, order, Oh, lahat instruction ng ginagawa ng mga branches ng government nyo, sila ang taga-check. is Pag may maling ginagawa yan. Katulad ngayon, yung sinampol niya sa akin kanina, puta, pinagalitan ako eh. O, nakikinig ka ba nung hearing? Si Sara, alam niyo, di ba, pinapakinggan yung confidential funds na Congress? Alam niyo bang bawal yun? O walang may kapangyarihan doon. Tapos kung magpapareview, dapat Supreme Court lang. Eh, nakalagay din yan dyan. Takang Congress, tingnan nyo, magagalit yung Supreme Court yan. Antay-antay nyo lang. Mga ngailam na sunod yan. Susunod, magtatalo na yung mga yun eh. Oh, nang gulo na nila eh. Ano na, lumalagpas na yung kapangyarihan ba? Bawal yan. May check and balances tayong tinatawag. At yung Supreme Court nyo lang yung mag-interpret ng lahat. Okay na muna yan. Yung kapangyarihan, sila lahat gagawa nito. O kahit yung rules of court nyo, yung inaaral nyo, hindi ang gawa ng legislative branch. Korte Suprema gumawa niyan. No. Gulo, no? O, katulad niyan, sinermo na din ako kanina. Tingnan mo yung Congress na yun. Ano kasi matanda na yung politics eh. Tingnan mo, puta, inaaksaya nila yung oras doon. Tapos mag-impeachment pa sila ngayon. Eh di ubos na naman yung oras. Di wala sila nagawang batas. Na ngayon, may problema yung PI, ba't hindi nila gawa ng batas? Kapangyarihan naman nila yun eh. O, diba? O tayo na, di gulo. Gulo ng Pilipinas ngayon po, kinangina. Ayan nyo na. Ngayon, syempre, Supreme Court yun lang yung pwedeng gumawa ng ganito. Syempre, sila lang yung pwedeng mag-repeal din. Yan, DOJ nyo, antayin muna natin yung repeal. Yung DC-28 kasi magulo eh. Nag-usapan din namin, putang gulo din. Tawa na tawa. Yung ordinance nyo, pag kinasuhan ka, hindi magraran yung prescription of crime eh. Tinalala nyo sa akin eh. Pag yung ordinance, di ba 2 months? Nalala nyo? Fine. Like offense, prescription. Oo. Eh, hindi mag-i-interrupt yun pagka final sa prosecutor. Ang tagal ng prosecutor, magkakandak pa ng PI. Ng SI, puta ilang buwan daw yun. Sabi niya, hindi feasible itong DC-28. Sabi niya, dami niya kunito sa akin, puta, tagal, daldal eh. Anong inamend ng Supreme Court niya? Ang inamend niya yung ganito, yung 112 tsaka yung 113 nyo. Kung papasin nyo doon sa 112, yung pinag-uusapan doon yung warrants. Doon kayo sa section ano nyo, I think it's on 5, nung 112 nyo. Ayun yung inamend niya rin dyan. Sa execution ng warrants. Diba dyan yung probable cause ng judge? They may issue. Nalala pa? 112, section 5. When warrant of arrest may be issued. 112 nyo, check nyo. Ano lugaw title? Ayun yung pinag-usapan natin, yung binaliktad din natin. Nalala pa? Inamid niya, ito yung sinasabi ko sa inyo eh, may mga bagong rules ngayon. Pati yung 113 natin kung paano tayo mag-execute ng warrant. Especially yung sa section 3 nyo, di ba sinabi ko sa inyo yung 10 days, hindi na 10 days. 30 days na. Dito nyo makikita yung mga amendment nun. Ano pa? Itong rule 126 natin. Kasi sinabi na yung body-worn camera talaga mandatory na. So ngayon, katulad nito, sinabi ko na sa inyo to, yung application for SW na amendment neto 2021 natin, na dati inaalaw yung mga Quezon City Courts tsaka yung Manila Courts na mag-issue ng warrant, tinanggalan sila. Saan lang tayo pwede mag-apply ng SW? Territorial jurisdiction lang tsaka judicial region. Pag judicial region, doon yung makikita yung mga word nating executive tsaka vice executive judges. Ngayon, tinanggal na to mga to, yung dati nyo. Inayos na yan. Ayan, inamend na ulit. Wala na sila ulit kapangyarihan ngayon. Ngayon, kailangan daw natin sumunod sa technology rin ngayon. Kaya kailangan may body-worn camera. In fact nga, pati yung hearing, ano nang e-hearing, pati yung PI nyo, ano na rin, filing na rin. Lahat na lang Ito yung dating sinasabi ko sa inyo, yung amendment niyan dati.
na inaalaw yung taga Manila tsaka yung Quezon City nyo? Kahit taga Mindanao na si-search nila, pwede dati. Tinanggal na to mga to. Ito yung mga kinukwento ko sa inyo. May mga law enforcement agencies tayo dati na ina-allowed. Ayan, like PDEA, NBI, ito, Anti-Crime Task Force. Pero ngayon yung PAOK, parang mga ganyan yung mga yan. Tinanggalan na yung mga yan, hindi na pwede. Nakuha nyo muna. Kanina na lang ulit. Balik lang tayo ulit ng judge sa territorial jurisdiction, kung judicial region man, executive and vice. Executive judges na lang. Ngayon, ito yung batas din natin about Data Privacy Act. Kasi delikado. Kaya I told you, pag nag-aaresto na, kailangan inform natin yung tao that everything is being recorded. Bawal din tayo mag-violate ng mga tulad yan, pag may minor, may nakahubad, may mga domestic violence, hindi natin pwedeng isama yun doon sa recording natin. Ano gagawin yung word? Okay, i-redact nyo na. Ngayon, sabi na ngayon, lahat na dapat everything should be recorded. What's the reason? Bakit na? Para may mata na nakatingin. Tatakutin na yung mga law enforcer ngayon na nag-abuse. Kakasuhan na rin. So, ayan, sabi, ito yung sinasabi sa inyo. May funding daw na nangyari. May binili bang camera? Sa kanila. Tapos daw yung Napolcom dapat gagawa daw ng standard kung ano yung camera pwedeng gamitin. I do not know, nagbidding yung mga yan, pero pandemic nun. I do not know kung saan nangyari yung pera natin. Naman ko magkano. Bahala sila. Kung ilan yung pulis nyo ngayon, I think 350 na yan, 400,000 na nga yata pulis ngayon. Bibilang mo tag-iisa camera yun. Magkano yun? Magkano ba camera? Sabihin natin 1,000 na lang. Dagdagan natin 3 zero. Di 400 million. Hindi lang camera yun. May database pa, yung metadata nyo. Ang dami pang bibilihin. Yung mga memory nyo. So, wala. Niloloko lang tayo nito eh. Ayun yun na. Kailangan natin eh. Now, we will talk about not only warrant of arrest, but also search warrants. Okay? So, ito yung una natin, everyone. So, applicability of rules, inamid na lahat ng ating CrimPro. Ito yung problema nun, kaya nag-aaway-aaway nakaraan kasi binabasa nila yung luma. They are not reading yung rules on body-worn camera. Katulad nakaraan, nag-post ako niya na 30 days na yung warrant of arrest. Puta, ako pa yung naging mali. Masama sa paningin nila. Ito si Fiscal Nohara kayo, sinabod ako. Tinawag ako sa page niya, puta, pinapa-explain ako. Puta, kaya sabi niya, Charlie Main James P. Ramos, would you kindly explain this? Puta, ako pa mali. Ang ina itong mga to, hindi kasi nagbabasa eh. Another thing, supplementary in nature na to. Isusupply niya yung buong inaaral natin na CrimPro. Titignan natin ngayon kung ano yung mga rules na inamend. Tatry natin ni harmonize. Tayo na lang mag-harmonize po, tatabad yung Supreme Court nyo eh. Dapat ginawa nila yan eh. Amend ng amend tapos hindi sinasama. Hindi magkakagulo yung nagbabasa. Dapat ina-harmonize. Ang hirap gumawa ng libro ngayon, puta. Una mo na. Pag-usapan muna natin ito, definition of terms. Alternative recording device. Camera lang naman yan. Kung ano pinagsasabi rito. Pares lang yan ng ano nyo. Just the term alternative, ibig sabihin hindi siya yung body-worn camera. Pero camera pa rin. Ito yung requirement. Kung nanonood kayo ng porn, katulad ni Voluntad, pag yan na kay Ate Cindy, i-click mo yun sa may settings. Di ba may 180p, ano ba? 3, meron pa yun. 320p. Tapos 480. Ayan. Tapos yung 720, medyo okay na yun. No? Sumaksaya sa data, no? Ayun yung ginagawa mo para malala mo. Mga girls, kung nanonood kayo YouTube, ayun yun. Yung quality ba ng video? Pixel lang naman yan. At yung 30 frames per second, ito naman yung common ng mga video. Pag nag-edit kayo ng video sa CapCut, ay si Garings, alam niya yan. Naka 30 frame lang talaga, yun yung normal. Kasi kung gusto nyo makita talaga lahat ng mga movements, yung walang slowdown, yung parang blurry, ay itatas nyo pa. May frame rate yung mga inyo. Paano ba yung, pag sinabi yung frame rate, ano lang naman kasi photograph din yan, gumagalaw lang. Kina-capture lang ng mabilisan. Kunwari, nag-photograph kayo ng ibon. Yung para sa shutter nyo lang yan. Nag-arrange photography nyo. Pag yung frame rate mo mabagal, magbe-blurred yun. Kaso nga lang ito yung standard lang.
O, yung audio dapat built-in. Parang mga cellphone nyo na to. Yung stamp niya, yung date and time. Naka-stamp na rin yan. Ito, mandatory to. Yung may makikita kay latitude, longitude doon. Naka-numbers yung mga yun. May battery life daw dapat 8 hours. Syempre yung storage. Dapat medyo malaki. Ano naman sinasabi dyan? Kung low light recording tayo, ibig sabihin dim yung condition, gabi, or madilim, kailangan yung may ganyan. Yung night mode. Kung may makikita na makiganyan na ngayon. Low lux rating. Or ito, mas maganda, kung may infrared illuminator. Alam niyo naman yung infrared nyo, yung maganda pagdilim para hindi na rin masunog. Tsaka hindi rin halata, hindi masunog na may rin yan sa nyo. Pag sa photography, mas may din babalik ko doon. In any case, our recording device shall be capable of capturing basta clarity. Okay naman niya kung malinaw. Okay? Now, ito talaga yung requirement natin. Yung body-worn camera. Lahat ng law enforcement activities dapat daw involved na yan. Especially yung arrest and search and seizure. Data custodian, si DC, yung tinatawag natin kanina. Alam niyo naman siya yung nag-i-install. Tagahawak ng metadata nyo kanina. Ito, siya yung nag-hawak na ito lahat. Okay, yung nagko-contain ng files. Then everything na recording. Okay na yan. Ngayon, tingnan natin kung ano yung namin, everyone. Balik tayo ng 113 muna. Ayusin natin. Okay. Alam niyo naman kwento nito. Kaso nga lang, putan niyo muna ulit yung charting niyo para maayos tayo. Yung regular filing chart. Kasi nasawaran tayo. Alam niyo na yung trabaho, doon sa luma, we have yung filing of the complaint na may cheat code tayo ng luma pag gagamitin pa natin yung old rules natin na unang tinatanong natin is place. Pag cities, automatic yan. Prosecutor tayo file ng complaint. Next one. Pag provinces, tanong tayo ng penalty. Kaso nga lang, marami ng amendment ngayon. Pero you still use it. Kasi ano yan may nandun pa rin sa data bank yun. Maaari pa rin itanong. However now, pagkatapos natin mag-complaint, eto si prosecutor, alam niyo naman yung gagawin? Magkakandak ng okay, sabi natin, take for granted muna natin, PI. Kasi kung sa MTC tayo, iba yung way natin, hindi tayo mag-PI doon, direct complaint. Ngayon, kung dadalhin na sa korte ng prosecutor, yun lang yung time na mag-issue siya ng warrant yung korte nyo. Puntahan nyo muna yung Rule 112 nyo, yung Section 5. Ito yung inamend niya rito. May dudugtong nyo na lahat to doon sa Section 5 nyo. Tingin mo na, everyone. Garobillas. Bigay mo nga yung mic. Bigay niyo yung mic. Makibasa ulit yung Section 5. Loko ka, hindi yan. 112. Wala ka sa rhyming. Doon pala tayo sa hindi pa tayo nang-aresto, loko ka. Mag-i-issue pa lang ng warrant. Guys, without warrant ka pa, layo mo. Masahin mo dyan. When warrant of arrest may issue. Tsaka lang tayo magkakaroon ng issuance ng warrant. Yun yung Section 5 ng 112 nyo, inamend niya na somehow dito. Kailangan isama na ng judge to. I-order pag nag-issue ng warrant. Sige, banat lang. A. By the regional trial court within 10 days from the filing of the complaint or information, the judge should personally evaluate the resolution of the prosecutor and its supporting evidence. He may immediately dismiss the case Or? Diretso lang. the case if the evidence on the record clearly fails to
establish probable cause. If he find probable cause, he shall issue Ayan na, a tingnan nyo. warrant. Ito yung sinasabi rito. Upon finding probable cause, the trial court shall issue, diretso mo lang. He shall issue a warrant of arrest or a commitment order. Ops, ayun na, idudugtog nyo na ngayon. Upon issuance of warrant, sasabihin na rin ni judge na i-required niyang gumamit ng body-worn camera. Or hindi kaya ilalagay niya na doon sa warrant niya that you use an alternative device. Kasi kung mag-ARD yung police, sasabihin ni judge, mag-execute ka rin ng affidavit mo. O at least man lang kung ARD yung gagamitin mo, may minimum tayong 2 man lang. Na lahat ng pagsiserve mo ng warrant, pag-execute mo, recorded na lahat ngayon. Yun yung idadagdag nyo ngayon dyan sa section 5 nyo. Okay nyo ba muna? Wala pang issuance yung Supreme Court nyo nang nirepeal niya talaga itong 112, pero we'll stick with that one muna. Alam nyo naman yung mga pagbabago ngayon, para pag nag-police kayo, hindi na kayo bagito. Ngayon, kung hindi daw available talaga, yung body-worn camera, itududugtong natin. Ano gagawin ulit? Ano muna? The law enforcement officer who will implement, kailangan may ex parte motion siya. Parang ano to, mag-explain. Requesting the authority ng judge na payagan siya gumamit ng ARD. Marami ng papel ngayon. Ngayon, kung yung trial court payagan siya, ayan yung motion niya, ayan yung ex parte motion natin, kasi hindi naman siya kasama talaga doon, he will just use ARD. Ngayon, kung gagamitin niya yan, okay lang. Then, i-attach lang, form part na ngayon ng arrest warrant. Nang gagamitin talaga ng police, ARD na. Pag nakakita yung bagong warrant, nakalagay na talaga yung body-worn camera ngayon. Clear mo na? Kung hindi available ulit, at least 2 ARDs tayo. Yun yung idudugtong nyo na ngayon. Again, upon the court, upon receiving the complaint or permission filed, depende kung MTC or RTC, then wag yung word na na-dismiss mo na. If he finds a probable cause, the court shall now issue a warrant of arrest stating now that the police officer who will execute the warrant should use a body-worn camera or at least 2 alternative recording device. Kung ARD, mag-execute lang ng motion or affidavit yung police kung bakit ARD yung gagamitin. Clear mo na? I've told you this one. Ngayon, ino-notify talaga natin yung tao na meron tayong ino-notify natin, everything is being recorded po. Ayan, that this warrant of arrest po or arrest now is being recorded pursuant po by the order of the court. Hindi na lang yung babasahin nyo yung 7438, yung Miranda, hindi na lang yung anti-torture warning, kasama na to, mandatory na. The rules on body-worn camera. Clear na, ha? Ngayon, alam nyo naman na to, bubuksan nyo yung camera, ika-capture natin from the moment na nandun na tayo. Ilagay natin conspicuous. Then, as soon as nandun na tayo, lalagay na natin doon. I-open na natin, tapos papatay na natin. Pag nandun na tayo sa stasyon, nadala na natin yung tao to the nearest police station. Tignan niyo yung inamend niya. Sinasabi niya yung rule 4. Sorry. Dito, section 3 ng rule 113 nyo. Tingin mo na. 113. Sino yan? Yung head office. Naalala pa? Lahat ng mga taga-warrant section, susundin to. May lang yung sinasabi niya. Hindi na lang mag-execute ng warrant niya ng ganyan-ganyan. Ano pa yung sinasabi niya ngayon? Na kailangan, ganito na yung gagawin pag nag-execute ng warrant. May body-worn camera or ARDs man lang, 2. Tapos, kailangan from the moment na mag-operate sila, bukas na, from arrival, hanggang sa nearest police station, bumalik sila, doon lang nila papatayin. Okay na to. Ito ang problema natin, pag-usapan ulit ng drugs. Alam nyo naman yan. Again, 4 links lang. Sino lang magba-body-worn camera doon? Yung first link lang. Yung police officer na nag-inventory, nagpo-photograph at nagmamark ng drugs. Ipapakita niya lahat yan dyan. Ngayon, ito yung madalas kasing kwento ng mga police, sira daw yung body-worn camera. Wala nang rason. Mag-ERD ka pa rin.
Nag-shoot ka pa rin affidavit mo. Okay? So ito na yung delikado sa inyo pag naging pulis kayo. Yung ARD nyo, i-affidavit nyo rin. Hindi lang yung affidavit of arrest. Pati na yung inyong BWC tsaka yung ARD. Ikukwento nyo yan. Sinabi ko na sa inyo dyan. Ikukwento nyo lahat kung ano yung nangyari doon sa recording nyo. Para sa affidavit of arrest din naman yan. Kailan nyo ibibigay sa court? Not exceeding 15 days. Okay? Ito na yung sinabi ko rin kanina. Ibigay nyo lang lahat ng details. Kailan nyo ginawa? Paano kayo nag-record? Ano yung mga nangyari? Lahat yan. Sino yung mga taong involved? Kung inedit man, nagkaroon ng reduction. Okay? Name, position ng mga officer. Then, bakit hindi nag-comply with BWC or nag-alternative lang? Alam niyo na ulit to. Kapareso ng SW ulit. In case of death lang ulit. Tingnan nyo. Sino kumopya? Yung POP manual nyo o ito? Yung POP manual nyo, mas nauna to. September lang yung POP manual nyo. Kailan to? May 2 eh. Tingnan natin kung ano yung date. Kinapilan to ng PNP nyo? Ay, June pala. Ayan. June, July, August, September. Ayan. Nangopya na yung PNP. Hindi yung mga kinopya, yung kanina binasa nyo. Parehas lang. Kaya nga sabi ko, mas maganda na lang basahin nyo yung POP manual. May hit nyo rito. Kaso nga lang, may hindi nilalagay dito yung POP manual eh. Alam nyo naman, pag namatay na, tawagin nyo yung kabady nyo. O kung nag-retired ka na, yung problema yun, kinukwento kanina. Ngayon, ito pa yung na-amend everyone. Yung sabi ko sa inyo, sinabi naman natin amended na yung section 3, siya naman nagsabi. At diba, section 3 nyo, nakalagay din dyan, 10 days. However, ngayon, 30 days na. Show cause order ka niyan, bakit hindi mo na-aresto yung tao? Gre-report ka muna doon sa korte. Ayun. Show cause order ka niyan, mag-explain ka doon sa court. Pero explanation mo na yan, bakit hindi ka nag-comply? Kung hindi ka mag-comply, yari ka ngayon. O contempt ka nila. Mandatory to. Ingat kayo pag nagpulis kayo. Dahil dyan, matanggal pa kayo serbisyo. Hirap nga. Bumili na lang yung camera nyo, mga ano ba yung tawag sa camera bago? GoPro. Ayan. Lang naman yun. Para hindi kayo mapahamak. Okay na. Paano ngayon kung walang body-worn camera? Ano magiging epekto ngayon? Will the arrest become now invalid? Or will the evidence now become inadmissible? Failure to observe now, the body-worn camera or ARDs natin, hindi na may re-render na illegal yung pag-aresto. But, at sinabi ko sa inyo, wala rin kwenta putang ina, hindi ka illegal. Yung ebidensya mo naman lahat, inadmissible. Kasi you do not follow the rules eh. That will be a fruit of poisonous tree. Wala na, kawawa ka rin. Ano pa? Tingnan nyo pa to everyone. Yung mga facts surrounding na lahat na dapat ni-record natin, kung hindi naman ma-justify ng polis nyo kung bakit hindi nakapag-record, naku, patay din ngayon. O kaya yung ginanito, minanipulate. Yung sa reduction nyo. Tingnan nyo, nagagawin ng court sa inyo. Patay ko, contempt ka. Tapos kakasuhan ka na. Tingnan nyo, kumpleto. Tapos ka ngayon. Putang hirap. Bumili kayo ng GoPro nyo. Wala kayong magagawa eh. Walang budget yung PNP nyo. Ano pa? Tingnan nyo pa to. Pag hindi ka pa nag-file ng affidavit of arrest mo plus yung affidavit ng body-worn camera mo, putay ko, contempt ka na naman ng court. Pahirap, di ba? Sumunod kayo sa rules. Next one, SW tayo. 126, everyone. Alam niyo na yung kwento ulit nito. Punta mo na doon sa chart nyo ng SW para hindi kayo maligaw ulit. Alam natin, merong crime, may complainant witnesses, mag-execute yun ng mga affidavit nila sa police. Police, gawa ng case folder, hanggang mag-apply na tayo sa korte. Alam niyo na may application for SW nyo. Anong section, everyone? Punta mo na, section 2. Amended na rin. Ito yung sinabi ko sa inyo. Doon lang tayo mag-apply ng SW natin. Doon sa korte na again, meron territorial,
jurisdiction, tsaka judicial region. Ngayon kung nagre-request tayo, magsasabi tayo doon sa korte kung magkano tayo kasi sasabihin tayo niyan, o available ba yung BWC nyo or hindi available. O kung hindi available to, mag-ARD kayo. Oh. Ayun, ganoon lang naman sasabihin niyan. Kasi nag-apply ka eh. O mag-GoPro po kami, Your Honor. Wala po budget yung Antipolo Police eh. Okay? Now, kung meron multiple search warrant application, ito yung bagong amendment. Kasi dati kung isang property lang yung to be seized, dapat isang SW lang. Kung pare-parehas naman ngayon, same evidence lang. At sabay-sabay pinag-apply ng police. Merong barel, meron droga. Anong gagawin ng court nyo? O, tingnan nyo, maigpit. Hindi pwede. Alam nyo naman, particular yan. Diba yung magic word nyo? Puta, hindi lahat i-describe mo doon para gagawin yung SW mo. Kailangan isa lang yung particular describe niyan. Iko-quash yan. Mamaya pag-uusapan natin pag may mga violation na. Section 2, everyone. Ito na yung sinabi ko sa inyo. Yung amendment din yan, section 2 nyo. I've told you na meron na tayo tinatawag na mga executive and vice executive judge. Saan nyo makikita ulit yun? Judicial region. Ito sila, makikita nyo. Ayun yung mga bossing ng mga judge natin. Ngayon, pwede rin mag-issue to kung wala si si executive judge, pwede tayo pumunta kay vice executive judge. Ngayon, hindi na pwede yung katulad ng dati. Kung babasahin nyo to doon sa luma, wala na kayong mababasa ngayon dito sa bago na to na Manila at Quezon City. Okay, sinasabi ko sa inyo. Noong lumang batas natin, inaalaw yung Manila at Quezon City. Ngayon, wala na. Binalik na lang ulit ngayon sa judicial region. Okay, na yung amendment doon, tinanggal na yung Manila courts and ito yung kinukwento ko sa inyo kanina. Wala na to sa QC and Manila nyo. May mga ganyan kasing natin, law enforcement, yung malalawak. Kung saan na lang judicial region, doon na lang sila mag-apply. Ayan. Ayan. Ngayon, bago na yung rule. Kung ganon, man yung gagawin, yung mga heads ng agency ang magsasabi doon sa korte. Sila na mag-endorse ngayon. Okay, mismo mga hepe nila. Nakita nyo to? Ayan. Wala na ngayon yung Manila. Only now on judicial regions. Siyempre, of course, doon lang tayo sa territorial jurisdiction. Ang problema nga, yung mga PDEA nyo, wala namang istasyon eh. Saan yung territorial jurisdiction nila ngayon? Ang gulo, diba? O, magulo. Example nyo, sa Halahala, may PDEA ba? May nakita ba opisina doon? Hindi ko alam kung sa Tanay kung meron. Wala rin yata. Wala rin yata. Sa Morong, meron ba? O, wala rin. Alam ko, Antipolo na meron eh. Kakatayo lang, nandun sa may Beverly nyo. Dating nasa Kogyo. Ang gulo. Nakuha nyo, lahat sila nag-ooperate dito buong region natin. Ay, buong Rizal. Province ay naihawak ng PDEA nyo. Sila, Sir Bataw nyo. Kaya malikot yun kung saan sa pumupunta. Basta within Rizal. Wala tayo magaya nyo na. Doon sila mag-apply. Mga executive judges natin. Okay na? So everyone, ay na yung sinabi. Amended na yung section 2 nyo. Pero sinabi ko na kanina yan. Lecture ko naman sa inyo. Ngayon, kung mag-i-issue na ng warrant, everyone, saan yung issuance natin? Nasa section 6, everyone. Ayan na ulit. Tingin mo na section 6 na 1 to 6. Jaro Villas, ikaw ulit. Nasa yung mic, di ba? Oh, sir. Basa. Insured and from of search warrant if the judge is satisfied of its existence of fact Oy, parang utal-utal. Isa yung basa mo. which the application is based or that the is probable cause to believe that they exceed. He shall issue the warrant which must be substantially in the form prescribed by these rules. Parang naglalaga. Dami pa kami. O, ganun din yan. Parang naglalag, walang yaka.
Ang na mag-practice ka, magbasa, inayo pa kami, 2 buwan pa. Huwag niyo pabayaan yung sarili niyo. Personal growth yan. Bakit mo naman? Pag alam niyo mahina kayo magbasa, pugpugin niyo magbasa. Ganun din yung way. Probable cause ngayon, and then, i-order na rin. Mag-issue siya ng SW, anong gagawin ulit? Sasabihin niya ulit na dapat merong ulit na ganito. Maggamit ka ulit ng body-worn camera. Kung wala ka man lang, mag-ERD ka ulit. Everything should be recorded ulit. Utos ng korte. Idudugtong lang ulit yung word na yan. Ano pa? Siyempre, sasabihan natin daw ulit. Again, that everything is being recorded na inutos lang sa amin po ng korte. Na kung may mabiolate po kami nito, magkakaroon na lang po ng mga reduction. Kung meron po mga minor, hindi po namin sasama. But the court order us to record everything po. Mandatory to everyone sa search. Ito yung tinitira ni Looney nyo. Yung sa kanta niyang tumbang preso. Ang tawag niya nga lang yung word na surveillance. Hindi niya kasi alam yung body worn camera eh. Ayan yun na. Lahat ng members na mag-issue ng warrant, they should be wearing their body worn camera or pag wala ulit, ARDs. Ngayon, ganun din ang rule. Upon arrival, hanggang umalis na sila, bumalik na estasyon, doon lang nila papatayin. Kung masira man, mag-explain pa rin sila. Affidavit, show cause order. Di pwede kasing reason niya, mamaya sinira nyo lang. Ganun din yung rule everyone. Conspicuous pa rin. Same rule pa rin. Okay? So same thing, execute din tayo ng affidavit about sa mga nangyari. Ganun lang ulit everyone. Parehas din lang yan yung kanina sa POP manual nyo. Kung nawala ulit yung kabady mo, di ikaw mag-testify ulit. Okay. So, ang problema natin rito yung return. Punta tayo section 11 at 12 nyo ulit. Yung inventory. Kasama na lahat yan sa recording. Hindi lang yung pati ngayon yung inventory, lalo na pag drugs. Nakasuot pa rin dapat yung body-worn camera. Open pa rin yan. Ano yung section 12 nyo muna? We have? Yung inventory. Everything ng inventory dapat naka-record pa rin. Yan yung i-amend nyo dyan. Kasi sinabi na lang dyan, i-return na lang papunta ng korte. Kung wala sinabi recording, ba't sasabihin na naman dyan? Kung hindi yan, yari ka na naman. Show cause order ka na naman. Ngayon, ano mangyayari kung hindi natin sinunod ulit yung body-worn camera? Lahat ng ebidensya shall be rendered. Tingnan nyo, hindi na mapoprosecute yung offense. Putay, di-dismiss ka agad ng prosecutor nyo. Wala nang bearing. Wala na. Hindi sinunod na naman eh. Ayan, law enforcement now na magpe-fail. Tingnan nyo, anong gagawin ulit? Contempt. Hindi mo binuksan. Kunwari, nasira. Kunwari, hindi mo alam na nasira. Hindi ka pwede magsabi, hindi mo alam na nasira. Naku, patay ka. Aso ka na naman. Ano pa? Yung affidavit mo, pag di mo rin sinubmit, contempt ka na naman. Ngayon, anong remedyo ngayon kung mababiolate natin itong mga to? Minsan naman talaga may mangyayari, hindi naman natin maiwasan. Na minsan hindi talaga na-record, may malfunction. Or minsan yung pulis talaga tratado, hindi nag-record. Paano ngayon ang remedyo ng mga tao? Yan ay section 14 nyo ng 126. Iko-quash na ngayon lahat. Everyone, tingin ng nyo, section 14, ayun yung inaman dyan. Nunggaw. Section 14, to file a motion to pass a search warrant and or to suppress evidence of criminal may be filed after upon only with the court. Kung saan nag-apply, doon lang natin ipa-file. Kung sino yung court na nag-issued ng SW. Quash na natin. Ibig sabihin, sinusupress yung ebidensya, hindi na pwedeng gamitin. Ilan kaya pwedeng mag-suppress? Sige lang, diretso mo na lugaw. Production has been instituted
No criminal action has been instituted, the motion may be filed. So, the court that issued the. No, parang ano rin, kahit before arraignment or kahit tapos na yung arraignment, kakaiba tong motion to suppress nyo. What's the reason? Fruit of poisonous tree na yun, hindi nyo na talaga pwedeng gamitin. Wala naman yung sinasabi dyan. Ito, you just read it. Makitanong sa inyo yung mga ganito. Ano na lang to? Yung mga rules about preservation. You just read it na lang. Sino yung may custody? Ngayon naman yung sinabi dyan. Wala na. Ngayon yung ano nyo. Kinopya lang naman yung ano, kung tutusin. Kinopya lang doon sa POP nyo rin lahat. Mas maganda na tignan nyo yung POP rin. Kompleto na rin yun. Clear mo na? Ngayon, pag-usapan natin pag mayroong mga sablay, ano yung mga remedyo nyo pwedeng gawin ngayon? May dalawa tayong writ na pwede nyong gawin or sablay na naaresto yung tao. Nasa TOS nyo to everyone. May mga writs tayo na remedy na pwede nyong gawin. Aside from yung motion to suppress. So these are the list of remedies available kung may maling ginawa yung mga police. Everyone, remedies available. Pag-usapan muna natin yung dito sa arrest. Paano ko yung arrest illegal? Walang legal grounds. Anong gagawin nyo muna? Ano yung mga remedies na pwede nyong gawin? We can first assail na mag-file muna tayo ng bail. Or ito yung isang word nyo, magkamukha itong dalawa na to. Both of them has the same objective of releasing the person under detention. These are the remedy when the person was been arrested or detained. Sa bail nyo, you can post it even the arrest is illegal or even the arrest is legal. It will not preclude naman na yung tao. Pag sinabi preclude, hindi naman ma-avoid. Hindi kasi agad na-release yung illegality of arrest. There's only a time to raise the illegality of arrest. Once dyan na kayo sa inquest, kung si prosecutor, kung papakinggan kayo, depende kung mag-release ka na ng issue mo doon. Or di kaya, pwede mo na lang i-raise before arraignment. Yun yung tinatawag yung motion to quash. May tinatawag tayong legal aberments. Ngayon, kung legal yung pagka-aresto, bail ka talaga. Kung illegal naman, it doesn't mean na nag-post ka ng bail na sinasabit mo na rin yung sarili mo talaga about the arrest. It doesn't mean na gano'n kagad. However, itong writ of habeas corpus nyo, delikado kasi ito. It happened already pag nawawala yung right natin na ganito. Kailangan natin pumunta naman na Constitution para maintindihan nyo to. I think it's on 18. Yes, Section 18, Article 3. What's your counsel? Ano 18 mo? Patawag. No person shall be detained Sige lang. solely by reason of legal beliefs and aspirations. Sige lang. No involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the parties O yan, bawal tayo mag-detain basta-basta. Sige lang. convicted. Okay. 19. 19. Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhumane Saan ko ba na? punishment. Sabi rate nyo? 14? Ay, hindi. 13 ba? Oo, 13 nga. Habeas corpus. Tingnan nyo muna yung 13. No person shall discharge. Sal, pabasa ka 13. Oo. Before conviction, be available by sufficient surety or be released on recognizance as may be provided by law.
right to base shall not be fair given by the privilege or the right of O, ayan, magkatabi sila. Nakikita nyo? Ibig sabihin, this is the remedy when a person is detained. When detained. Yan, arrested or detained. Ngayon yung writ of habeas corpus nyo, maraming kwento kasi pwede mangyari niyan. History will tell us nung panahon ni Marcos, yung senior nyo. Alam nyo naman pag martial law, ano nangyayari dyan? Sinususpend yan. Pag meron lang, masususpend lang yan pag merong national security threat. Like rebellion, insurgency, although internal security yun, kasama yan dyan. Katulad nung panahon natin, yung sa Marawi siege, doon sa Marawi, sinuspend. Pag isususpend man yan, kailangan pa rin ng ganito. Hindi na basta-basta ngayon na yung presidente na lang magde-decide. Kasama ng Kongreso dyan pag isususpend yung writ of habeas corpus. Ang unang suspension niya, pag na-declare within 30 days, extend kasi ng ng Congress nyo. Tapos yan, magsasama-sama ulit yan, magsisit and back lahat yan, uupo lahat ng kongresista nyo, magbobotohan yan. Kung tatanggalin ba nila yung habeas corpus or hindi. Hindi nga kasi nila yung threat kung malakas. And together with the hearing, kasama yung PNP and AFP. Ngayon, pag tinanggal yan, lahat ng aresto nyo magiging legal. Okay nyo muna? Ibig sabihin, this is the one protecting us about illegal detention and arrest. Ngayon yung nagpo-protect sa atin dito, yung writ of habeas corpus. Ngayon, commonly to sa mga taong yung bigla nawawala mga rebelde nyo, ay nire-writ nila sa Supreme Court. Pupunta agad sa Supreme Court yan, magpipetition niya for writ of habeas corpus kagad. May kamukha tong isa, tinatawag yung writ of amparo. Medyo awig lang. Everyone, you may Google it para maintindihan nyo. Kaso nga lang, para to sa mga enforced disappearances. I-search niya para makita niyo. Kamukha niya. Amparo. Masol? Ano lang ba sa'yo dyan? Search yun na, nakalagay rin sa TOS yan. Nakita ko yung mga writ na yan. Special proceedings. Tapos alam. Dapat nilagay ng amparo. Petition ng amparo. Sige nga patawag, lakas mo boss mo. Writ of amparo is? The rule on the writ of amparo. The petition for a writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security is violated. Ayan, kailangan may ganito lang yung word. Doon inano yan yung amparo nyo. Yung chubby? Si Roque, si Harinita, si Harlet. Nagbayad lang paro, puta ka na yung may threat sa buhay niya, tratado talaga yun. Sige, basahin mo lang tuloy yung patawag. With the violation by unlawful act or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. The writ shall cover extra-legal killings. Ayan. Enforced disappearance. Ayan, enforced disappearance, extra-legal killing. Pero ito na lang yung word nyo para matandaan nyo. Yung mga taong natatakot, they will make a writ of amparo. Kasi para sila nakadetain din eh. Sa threat nga lang. Wala rin kwenta kalayaan mo, takot-takot ka, di ka rin makakalabas. Kunwari, binabata ka ng PNP. Punta ka na, huwag kayong lalabas yung mga kayo. Ayun yung amparo mo na. Punta, para ka na dito sa bahay mo. Hindi ka na makalabas eh. Kaya magkamukha yung dalawa. Pero dito talaga, yung tao, sa isa nyo, sa habeas corpus, illegally detained. Ako na? Now, search nyo yung meaning ng amparo, yung yung etiology, makikita nyo, may mga threats talaga. Kasi itong habeas corpus talaga the word is habeas, produce. Alam nyo na may corpus body. Ibig sabihin, po-produce mo yung body, nakadetain talaga. Makita nyo, Latin yan Ang nakalagay dyan patawag? Wala sa Miriam siya.
Wala talaga sa Miriam yan. No signal. Theology tayo. Nakalay sa isa Longgaw. Sol, meron ka na? Wala interpretation. Ayan, ibig sabihin, ba't ka po proteksyonan? May threat eh. Nakita yung mga word? I-ano natin, theology natin para mag-gets nyo. Pag habeas is produce. Body. Produce the body. Ibig sabihin, yung body, nakadetain. Ito naman ang paro is protection. Ibig sabihin, may tinatakot. Writ of protection. Writ to produce the body. Ganoon lang pag inintindi. Kasi nabibigat ang laki pag nakikita nyo yung Latin, ayaw nyo kasing theology. Pero nandun din yung mga word. Di naman tatawagin ganyan yan kung hindi karapat dapat yung mga word na yan dyan. Ano ko mamana? May isa pa kayo makikita yung writ of habeas data. Ito, papansin lang tayo. Pero ito lang yung pinsan yung gobyerno nyo pag may mga tinatagong information na dapat i-publicize nila. I-habeas data nila yan. Produce the information. Data is information. Dali lang yan. Hindi mo kayo malilito dyan. Kuha mo na. Okay. So, yun yung remedy available natin if the person was also illegally arrested or detained. Petition tayo for writ of habeas corpus. Madalas ginagawa sa mga rebels nyo yan dati, yung mga dinedetain sila. Ginaganyan nila. Nire-writ of habeas corpus nila. Ngayon, kung usapan namang SW, may maling ginawa rito. Hindi naman kasi tao yung usapan dito eh. Property lang. Tinatawag nyo naman ganito. Replevin. Let's just search muna the word replevin. Replevin. Parang ibalik ba yan? So, ano ba sa'yo na word na replevin? Return. Parang ganyan yung babalik. Ano ganyan? Ayan, recover, return, replevin. Ibig sabihin, pag replevin nyo, ibabalik. This is a mode of recovery. Or maibalik sa'yo, magkaroon ng return. Kasi ibig sabihin, illegally seize yung property. There was an illegal seizure. Replevin tawag nyo. Ngayon, pag kasi yung property, whether it will be, syempre, pag legal yung pagka-seize, legal yung seizure nyo, yung mga property, yung mga evidence natin, kaya nga may chain of custody, ilalagay na sa custody eh. Kanino custody? Hindi naman literal na custody ng mga police, but we will call it this word, custodial-legis. Custody of law. Nandiyan na kasi yan, hindi na pwedeng kunin. O example, yung baril ni Api, na-confisc na natin, pero we didn't follow the rules on body-worn camera. We all know that the seizure and search will be deemed illegal. It will become inadmissible. Ngayon, illegal naman yung baril ni Api. Pwede ba siya mag-writ of replevin? Hindi na pwede. Illegal pa rin yun eh. Hindi mo na makukuha yung custody of law na yun. It could be legally seized. Kunwari, droga. Nahulihan ka ng drugs. Tapos mali yung pag-aresto, mali yung pag-search. Pwede mo pa bang bawiin yun? Hindi na pwede, puta susunugin niya yun at tinanong yun noong February 2024. Tinanong ba ulit sa inyo, Konde? Ilang oras sinisira ang droga? Within 24 hours. Dapat sunugin na yan. Hindi na binabalik yung mga yan. Oo, dapat tignan nyo. Naku, maraming lumabas doon. Silipin niya natin. Buti naalala ko. Kasamang 1 day, tsaka 24 hours. Dapat memorize nyo sa 9165 nyo. Dami dito tinanong. Alam ko, nagtanong sa inyo ha. Parang invent. 72 hours yata yung tinanong sa inyo eh. Check ko. Everyone, i-memorize nyo to ha. Ito mga to. Yung section 20 nyo, section 21.
Dito ayan yung tinanong ito. Tinanong na to. Ito yung from confiscation, yung inventory yata tinanong sa inyo. Kung kailan dadalhin doon sa crime lab. Ito nga yun, 24 hours. Tapos yung result, 24 hours din. Filing ng case, 72 hours. Dapat ma-confiscate na ulit. Ayan, yung burning, ito yung tinanong. Yung 24 hours yun na yan. I-note nyo to, everyone, I-ano nyo, i-walling nyo. Mamaya, ayusin nyo. Magkatapos natin. Wala pa naman tayo doon sa drugs nyo. Ngayon, yung mga ganyang bagay, pag illegal na talaga yung bagay, legally sisting yun. Illegal na bagay. Hindi nyo na rin pwedeng kunin talaga yan. Forfeited na yan. Ngayon, may mga bagay na legal property. Pero nakuha, illegally seized. O, kinuha yung sasakyan mo. O, may batas ba nagsasabing bawal magsasakyan? O, wala naman. Unless carnap yun, illegal yun. Ay, hindi na kukunin yun, forfeited na talaga yun. Ngayon, paano kung legal? O, kinuha sa bahay ni Apin, pati yung mga TV. Butang ina. That is abuse in the service of those legally obtained. Ano gagawin ngayon para makuha mo? Kaya mag-replevin ka sa court. Para mabawi mo yung gamit. Pero pag illegal yung gamit, hindi nyo na pwedeng i-replevin. Legal properties na to. Na illegalises. Mahirap kasi nandito na sa custodial regis. Parang ganyan kayo. Ito, katulad ng isang estudyante ko nung nakaraan. Si Sir Texon yung investigador siya nung nakaraan nung sa Taytay. Merong truck na Meralco. Makasagasa. Naipit yung bata, patay. Oo, syempre, kaso ng RIR, homicide. Ngayon yung Meralco, may pumuntan lawyer doon sa istasyon nila. Lawyer. Company lawyer ba? Meralco lawyer. Magaling, corporate law, magaling yung mga yun. Pilit pinabawi yung sasakyan kasi malaki loss sa company. Just imagine. Katulad na lang, imagine niyo to pag bus, nakasagasa. Sa isang araw, kayang kumita na ng mga ganito. Hindi lang. Isipin niyo sa 10 days, magkano loss niyan? 1 million na yun. 10 days, 1 million. Kung sa isang buwan, 3M. Paano kung kinuha mo yung bus, kinostody mo muna. In-inventory mo. Di matagal yun bago makuha. Sabi natin tumagal ng 6 na buwan, mabilis yung 6 na buwan na yun. Utang laki ng loss. Nakita nyo? 3 times 6, 18 million. Pag naging police ka investigador, ito matutulong nyo sa mga kliyente nyo. Kasi o-opera nyo inopera nyo yung napatay, 100K lang, plus St. Peter. Anong gagawin nyo? Usapin yung kliyente nyo. Huwag ka papayag na offer na ganyan Kailangan mahina 1 million. Patay na kasi, pwede ma-areglo yan Basta quasi-delix. Pwede i-areglo yan. Good Samaritan yan kung sabi niyo yung lawyer, huwag kayo matatakot din sa lawyer. Pasensya ko kayo, trabaho lang naintindihan nyo rin naman po ako. I-ano nyo na lang po, i-writ of replevin nyo na lang po sa court. Pagkatapos na lang po ng kaso. I-inventory ko po muna to. Kung kayo po, kung hindi nyo kakausapin yung kliyente ko, tatagal ho to. Malaki pong loss sa company nyo, kayo rin po. Kasi kinausap ko yung kliyente, mahirap din po yung buhay. Yung offer nyo daw po, 100K lang. Ano nyo, takutin nyo rin, saywarin nyo, puta. Huwag kayo maniwala dyan, hindi lahat ng lawyer nyo magaling sa criminal law. Mas magaling nga kayo dyan. Ilang taon kayo nag-aaral nyo. Ayun, panloko nyo, i-writ of replevin nyo na lang po. Alam din nila matagal yun. Puta, uusad ba agad sa korte yun? Hindi pa ka napapail yung kaso takutin nyo. Ayun yung may tutulong nyo. Di may 1 million. Kumabot ka 50 mil. Di mo. Sayang Sayang, tingin nyo. Kung inaral nyo kayo, may 50 mil ka na next year. Utang ina, corruption. Sayang Ay, nag-aral para mag-urap. Hindi kayo pinagpapala Huwag kayo ganun bad dyan Huwag kayo tatanggap. Kung magbibigay. Ang gulo, no? Hindi kita tatanggapin pa rin naman yun. Huwag, masama yan. Kawawa yung tao. Ay, wala tayong magagawa doon. Tanggapin mo.
So, naka-Gcash dapat. Para wala trace.